Nakakaramdam ka na ba ng bugnot kapag ka magtatanggal ka ng pulsator dahil gusto mo magpalit ng gear case, pero hindi mo matanggal-tanggal? Sabog na ang pawis mo pero hindi mo siya magawa ng paraan na matanggal. Tapusin mo ang video ito para makita mo kung paano ko siya tinatanggal sa mga iba't ibang paraan para maginhawa mo siyang makalas. Iinitan ko muna siya ng ganito katagal para mapihit ko siya. Okay, susubukan ko. Okay, yan, dumudulas lang. Kahit na drill ko na siya para lumalim, pero talagang matigas, lumalaban. Ito naman ang gagawin kong paraan. Lagyan ko siya ng kanal para magamit ko yung flat screw. Nako, sigurado may magko-comment nito, paano yung pulsator may hati. Okay lang yan, madaling gawa ng paraan yan. Timpla ka lang ng epoxy all purpose, tapal mo dyan, wala na yan. Ano ang mas gusto mo? Piliin mo yung hindi mo makalas, di ka makapagpalit ng gear case, o yung guhit na yan. Hindi naman ano yan, makaka-apekto dun sa tornilyo kapag ka binalik mo na yan. Ito yung pinaka the best na paraan. Wala nang ibang magagawa. Kahit sirain mo yan dun sa may gear case, hindi mo pa rin yan mahuhugot. So yan, natanggal ko yung tornilyo. Okay, so ganun lang. Walang ibang paraan na maganda-ganda kundi yun lang. Sacrifice nga lang yung pulsator, pero madaling gawa ng paraan to. Yan, tatapalan ko lang yan ng all purpose na epoxy. Taklob na yan. Okay, dito naman tayo sa gear case. Puro kalawang na rin yung tornilyo. Kailangan na nating putulin to para mapihit natin. Produce na lang tayo ng panibago. Ito yung maraming kaso ng tumatagas na gear case. Pag kinalawang na yung mga tornilyo, ito na yung nagiging problema. Wala ka nang mapipihit. Yung sa pulsator naman, kaya humihigpit yung pinaka tornilyo doon sa ibabaw. Dala yun ng ng hindi naglilinis yung may-ari. Kasi pag sanay na nililinis yung ibabaw, palaging nabubuksan yung tornilyong yun, hindi siya maglalak ng ganun. Maiikot mo siya. Halimbawa, every 3 months binubuksan mo o tinatanggal mo yung pulsator, hindi magkakaganon yan. Hindi lang ganitong modelo yung madalas na ganitong problema. Mabuti nga ito, madali-daling pagka sinasabing ganito na ang tawag nila dito bearing type, pero hindi naman siya bearing, bushing pa rin. Bearing type yung tawag dito na gear case. Yung isa
Yun yung may busing, dalawa. Yun yung mas mahirap. Ano yun, mas malalang kumapit pag kinalawang na. So yan, di mas madali natin siyang matatanggal. Baguhan na makakapanood ng videong to, malaking tulong to para sa inyo, lalo na kung di nyo pa na-encounter yung mga ganitong trouble. Makakatapos ka nang hindi ka nai-stress, bawas inis, tipid din sa oras, hindi ka na masyadong mag-iisip kung anong gagawin mo. Tuloy-tuloy nyo lang yung panonood ng mga iba't ibang trouble na ina-upload ko para hindi kayo nahihirapan na mag-troubleshoot. Napakaraming trouble na ginagawa itong washing tsaka dryer. Kung titingnan lang natin, parang sa iba madalas na naririnig yung basic. Pero pag sila na yung gumagawa, tapos first time nilang ma-encounter yung trouble, nangangamote din. So yan, mas madali siyang nakalas kasi hindi pa masyadong madumi yung iba. Kasi pag hindi mo na mahugot-hugot yan, punong-puno na ng buhangin tsaka ng putik, tapos may halo pang kalawang. So yan, nakalas na natin yung gear case. Medyo may kalawang ng nito loob, pero kaya ko pa tong i-repair. Papalitan ko lang to ng bushing tsaka ng pinaka shafting nya, pati yung water seal pwede ring palitan na yun. Ito pa yung isa pang problema din na gear case. Mas mahirap tong pag kinalawang, sisirain mo na talaga yung nya, yung pinaka case nya. Okay, tinanggal ko na yung mga tornilyo at nalagyan ko na rin ng pinaka guhit yung pulsator, kasi yun din ang kaso nya. So dito, iba-ibang iba-ibang trouble ng pagbabaklas dito sa ilalim. Yan, medyo madali din to. Mukhang bago pa to Kaya lang talagang laging yung sa ibabaw yung problema, kasi hindi talaga nalilinis ng may-ari. Hindi nasasanay na kalasin yung tornilyo.